Maligayang pagbabalik sa Good Morning Boss. Ngayong darating na linggo mga boss ay pagdiriwang natin ang Mother's Day. Siyempre isa itong araw na pagbibigay pugay sa lahat ng ating mga pagmamahal at lahat ng mga paghirap na ginagawa ng ating mga ina sa ating lahat. Kaya naman ngayong umaga ay makakasama natin una ang presidente ng National Mother's Day and Father's Day Foundation of the Philippines Incorporated. Walang iba kundi si Mr. Wilfredo Tala. Good morning, sir. Good morning po sa televiewers ng Good Morning Boss. Susunod naman ang ilan lamang sa mga awardees natin ng Ulirang Ina. Unang-una na dyan ang Ulirang Ina for Business and Industry Awardee. Walang iba kundi si Miss Bienvenida Ting. Good morning, ma'am. Sunod naman ang Ulirang Ina ng Angkan Awardee, Miss Aurora Monteverde. Good morning. At ang Ulirang Ina for Social Civic and Religious Sector Awardee, Miss Sofia Macabagal. Good morning. Alright, so syempre, mga boss, simulan natin dito yung history muna. Mabilis na history kung kailan at paano nagsimula itong Mother's Day celebration. Tanong natin si Sir Wilfredo. Sir, paano nga ba nagsimula to? Ito po ay inumpisa ni Miss Julia Ward Howe noong taong 1872 sa Amerika. At ito po ay nasundan noong taong 1907 ni Miss Anna Reeves Harvis na siya po nagdiin ng Mother's Day celebration. At noong 1912 po ay nagkaroon po ng joint resolution ng Kongreso ng Amerika na ang Mother's Day celebration po ay maging national holiday and to be celebrated po every second Sunday of May. At dito naman po sa atin, way back in 1936, nung President Manuel L. Quezon proclaimed December 5 as National Mother's Day to differentiate the international celebration from the local At pagkatapos po nung pangalawang digmaan ay especially after our liberation with the Japanese occupation ay naging kaugalian nga natin na i-celebrate po isabay sa international celebration. But in 1988, then President Corazon Aquino issued Proclamation 266 declaring every second Sunday of May as Mother's Day and third Sunday of June as Father's Day. Ito na nga po na sinasabay natin sa international celebration ang Mother's Day. Yes. Sir, yung Mother's Day and Father's Day Foundation Incorporated, ano po ba yung pinakalayunin? At syempre yung mga layunin nga at mga ginagawang activities nitong foundation na to? Ang National Mother's Day at Father's Day Foundation Incorporated po ay 21 taon na po ngayon. At ang pangunahing layunin po nito ay to promote Filipino values and tradition and strengthen family ties. Yung po bang mga magagandang kaugalian na kagaya po ng pagmamano, paggamit po ng po at siguro po ay napapansin natin na yung ating pong mga magagandang kaugalian tila nawawala. Yung ibang mga kababayan po natin pag nararahan po ng matagal sa ibang bansa ay tila nawawala na nga itong magagandang kaugalian na pagmamano. Yes. At nakakalungkot pong isipin sapagkat ito po ay naging bahagi na ng ating kultura at tayo pong mga Pilipino ay sadyang likas na magagalang at mapagmahal sa ating mga nakakatanda, lalo-lalo na sa ating mga magulang. At ito pong Ulirang Ama Awards ay isa lamang po sa proyekto ng Mother's Day Foundation at alinsabay po nito ang pagbibigay po ng mga free medical, free dental, mga libreng operasyon po sa katarata, libreng salamin sa mata. Sa iba't ibang bahagi po ito ng ating bansa, lalo-lalo na sa ating mga kapuspalad na mga kapatid na nangangailangan. Alright. So mga boss, bago natin syempre makapanayam yung mga Ulirang awardees natin, Ulirang Ina awardees natin, syempre alamin muna natin kung paano ba yung naging proseso, yung criteria para makapag-nominate. Sir, paano ba yung procedure nito? Ang criteria po, ang isang nominado po ay meron pong edad na 45 years old pataas. At least po, meron po siyang dalawa na napagpatapos, naging professional na, no? Okay. At siyempre, meron pong good moral character. Maganda ang kanya pong ginagawa sa kanyang komunidad na ginagalawan. At kalaki po dito, yung 6 na passport size picture, yung pong family picture, yung istorya po ng buhay ng kanilang nominado. At kalakip din po yung endorsement letter galing po sa kanilang parish priest o anumang sektang kanilang kinabibilangan o punang barangay at yung pong kopya ng kanilang marriage contract. At dito po ay meron po tayong tinatawag na sectoral awards. Dito po pumapasok yung kagaya nyo po, yung media and journalism. Okay. Meron po ditong medicine allied sciences, meron pong business industry, meron pong ulirang social civic and religious.
Ganyan po. At meron ding special category. Dito po pumapasok yung uliran ng tahanan. Hindi po siya nakatapos, pero karamihan po ng anak niya ay kanya pong napagpatapos. Naman pong uliran ina ng angkan, hihigit po sa 8 ang kanyang naging anak at halos po yun ay kanya pong napagpatapos. So, Alright, marami ngayon po. naman, syempre magtungo na tayo sa mga Lirang Ina awardees natin. Simulan natin kay Miss Sofia Macapagal, Lirang Ina for Social Civic and Religious Sector Awardee. Syempre gusto natin malaman, ma'am, bukod pa dun sa mga ginagawa niyo usual activities bilang ina, sa tingin niyo po, ano po kaya yung pinaka-distinct po sa lahat ng mga nagawa ninyo bilang ina, kaya po yung Social Civic and Religious Sector Award ang nabigay po sa inyo? Ang ano ko po ay sa mga anak ko. Ang number 1 po. Ang mga anak ko ang number 1 sa akin. Sa kanilang pag-aaral, na gabayan ko po sila ng gusto. Lalong-lalo na nung ang kanila pong ama ay naka-assign sa sa malayo at he is investigating land grabbing cases and administrative cases of judges. So I was left alone. Ako lang po ang tumatayong ng mga sila po ang ginabayang ko ng gusto. Sa 4 po ang anak ko and they are all at that time they are all of school age. Yes. They are enrolled at San Beda College and Holy Spirit. And you know, ang traffic po doon. Ako po ang nagmamaneho all by myself. Ayun po ang aking at tinuturuan ko po sila lagi ng good values. Yes. That's why lahat po sila ay nakapagtapos. Alright. And at the same time, I'm working at the PNB. Napagsabay-sabay niyo po lahat. Opo, yun, sabay-sabay. Okay po. Ngayon naman magtungo tayo kay Miss Aurora Monteverde, ang ulirang ina ng Angkan Awardee. So yun ma'am, gaya rin po na natanong ko kay Ma'am Sofia, bilang isang ina, bakit naman po kaya, ano po yung naging distinct sa inyo para po syempre umangat dito sa kategory ng Angkan Award? Una sa lahat, pinagpapasalamat ko sa Diyos. Kinukonsider ko, tinuturing ko yung pagkakaroon ko ng anak na 10. Makatapos na pag-aaral 10 lahat anak, sila. ma'am. Oo. Lahat sila. At 20 apo. 20 apo. Na lahat doon ay 8 ang tapos na. Tinuturing ko yung biyaya ng Panginoon talaga. At ang aking sa pag-aalaga ng mga anak, ako'y nagtapos ng pag-aaral, pero hindi ko ginamit ang aking profesyon. Ginamit ko ang profesyon sa pagpapalaki at pag-aalaga ng aking mga anak. Dahil yun ang napagkasundoan namin ng mag-asawa na magsunod-sunod na ang aming mga anak. Okay. Napag-aral namin sila lahat, karaniway sa UST. At saka sa FEU, mga tapos sila lahat. Mga professional, meron akong principal, meron akong school coordinator, meron akong HR head, meron akong supervisor sa PPI, meron akong medical technologist, analyst. 10 sila lahat. Okay. Meron akong teacher. Ayan. So 10 anak at 20 apo. Nahanga-hanga naman talaga. Okay. Pagtungo tayo sa ating ulirang ina for Business and Industry Awardee. Walang iba kundi si Miss Benvenida Ting. Ma'am Benvenida, bakit po, paano nyo po napagsabay bilang isang ina, tsaka paano po kayo umangat sa kategory ng Business and Industry Award? Ano po ba yung unang-una yung business nyo po? Praise the Lord. Hindi ko akalain na makaroon ako ng award na 92 years old na ako. Na yung pala may darating sa akin na ganito na award. Alam nyo, nag-umpisa kami ng Saburin yung 1950. Minamanage yun ng 4 na makakapatid. Yung pinakapanganay, yung mister ko. May kanya-kanyang pwesto sila. Yung isa, yung pangalawa, yun ang in-charge sa marketing. Yung pangatlo, yung in-charge sa kusina. At yung pang-apat, in-charge sa mga sa chicken. Kasi kilala kami sa chicken kaya merong isang namamanage doon. Ngayon ho, yung sa hindi namin akala maraming tumangkilik sa
dito sa aming negosyo. Opo. Saka hindi lamang yon, may mga outreaches akong ginagawa. Pag second Saturday, pumupunta kami sa Hospicio de San Jose, yung mga matatanda, Opo. para mapaligaya sila. Minsan, masaya sila eh. Binibigyan mo sila ng pakakataon na kumanta. Yung mga unang kakantahin ng unang panahon, eh, magugulat ka, tandang-tanda pa nila. Tapos pag fourth Saturday, nasa Missionary of Charity kami, sa mga matatanda rin. Apo. Yun, parang mga kawawa yun eh, parang pinulot lamang doon sa labas yun eh. Pero pag nabati mo sila na kamayan, tuwan-tuwa na sila. Kanya, hindi ko akalain na ito palang mga pinupuntahan kong to, pinapagdasal pala nila ako. Siguro kanya humahaba ang buhay. Ito po kayo, ma'am, di ba? Opo. Ayan, so talagang totoo po yan, no? Talagang sobrang sikat naman talaga nung Savory Chicken. Kasi nakakwento na nga po ng lolo ko yun sa akin na talaga tinatanghilig na nila yun. And up until now, nakikita pa rin natin. Up until now. Ayun po, so syempre, sobrang natutuwa po lahat kami, of course, from PTV, na nagiging inspirasyon po kayo sa lahat ng mga nanay natin sa buong Pilipinas na up until now nagsaserve nga kayong modelo. Pero syempre, mabalik tayo kay Sir Wilfredo. No? Sir, kailan po ba awarding nito? Dito po, sa darating na May 11. May 11. Dito Saan po, po siya sa gagawin? Manila Hotel po, 8:30 po ng umaga. 8:30 na umaga. So ano po ina-expect natin sa programa na to? Magkakaroon po ng, meron pong misa ng 8:30 at magkakaroon po ng awarding ceremony, yung pagtanggap po ng kanilang recognition at plaque of ng award nila. Alright. At meron pong pagkain din doon, libre din. Okay, sir. Alright. So, ngayon, mabalik po tayo sa mga awardees natin. Pero siguro bilang pahapyaw na lang po, no? Siyempre, gaya nga po ng sabi namin, na bilang awardees po, kayo po ay nagsisilbing modelo po sa lahat ng mga kababaihan, lalo na po ngayon darating na Sunday dahil Mother's Day po. So, siguro po, makakapagbigay po tayo ng mensahe sa mga ina po, lalo na sa mga pinagdadaanan po nila mga pagsubok na siyempre, na kakayanin po nila. Simulan po natin kay Ma'am Sofia. Ano po yan? Ay yung mensahe niyo po sa mga nanay po natin. Sa ating mga magulang, lalo na sa mga ina, bigyan po natin ng panahon ang ating mga anak. Bigyan po natin sila, huwag po natin pababayaan at bigyan natin ng magandang ehemplo ang ating mga anak tulad ng pagiging give them the true values of life. Alright po. Thank you so much, ma'am. Kay Miss Aurora naman po. Ako naman sa kiwari ko, sa mga, kung tinuturing ko talaga malaking biyaya sa akin at ito pagkakataon ito pinagpapasalamat ko. Ang maisasabi ko lamang sa mga magulang makatulad ko, alagaan nila ang kanilang mga anak. Nila sa lahat ang mga anak dahil diyan nakasalalay ang magagawa natin sa lipunan. Kahit na kaunti lang ang ating maiambag sa lipunan, yung mga anak na ibibigay natin yan, iambag natin, hindi walang mga bisyo, hindi na nababahira ng paggagamot, pag-ano ng gamot, paggamit ng gamot, at saka ang values nila, pagkaroon ng magandang values. Thank you so much, ma'am. Ngayon naman kay Miss Bienvenida. Sa akin naman, nagpapasalamat kay Lord dahil nag-take up ng Life of the Spirit seminar sa Santa Cruz Church 1988. At saka, hindi ko akalain na tuwing merong Life of the Spirit seminar, ako ang binibigyan ng pagkakataon na mag-talk tungkol sa Holy Spirit. Kaya, yung natutuwa rin naman ako na sa kailan pa, 1988 hanggang ngayon, kahit na itong age net, bigyan pa rin na ako ng pagkakataon na mag-talk tungkol sa Holy Spirit. Ganun. Okay po. Yun lang. Kanya, yung bang marami kang makayag, Apo. yung magbago ng kalooban nila, magpatawad sa mga tao. Apo. Ang laking bagay Malaking yun. bagay na po yan. Alright, thank you so much po sa inyong lahat. Ngayon naman, lastly, kay Sir Wilfredo Talag. Mensahe niyo po sa lahat ng mga ulirang ina at ama. Sa mga
lahat po ng ina ng ating mga televiewers po ng Good Morning Boss ay binabati ko po kayo ng advance happy Mother's Day. At sa inyo pong mga barangay, kung meron po kayong inaakalang karapat-dapat na maging ulirang ina or ulirang ama, ay pwede niyo po yung ipadala. Siguro dito po sa PTV4, kaya raw po kay Miss Vivian Inares, kalaki po yung mga binanggit ko. Family picture, yung passport picture po, 6, at yung pong kanilang istorya ng kanilang buhay. So, ito po ay binubuo po ng Executive Committee. Sa ina po ay pinapangunahan ni Supreme Court Justice Consuelo Inares Santiago, at sa ama naman po ay pinapangunahan ni retired Justice Angelina Sandoval Gutierrez at si Zero Backlog Justice Norman D. Bringas Pizarro, at ang ipong ina, si Ms. Leticia M. Talag, na siya pong member din ng Executive Committee. Bagamat ako po ay presidente, ako po isang boto lamang, at ito po ay susuriin ng isang masusing pagsusuri at kung sino karapat-dapat na maging ulirang ina at ulirang ama. At mahalin po natin, para po sa mga anak na katulad ko, mahalin po natin ang ating mga magulang at tayo naman ang kanilang maging gabay sa kanilang katandaan. Magandang umaga pong muli sa programang Good Morning Boss, at magandang umaga sa iyo, Jules. Maraming And salamat, thank you for sir. having me here. Our pleasure, sir. Alright. Thank you so much po sa mga awardees po natin. Maraming salamat po. At syempre, pagpupugay po dahil po sa kadakilaan ng ginagawa ninyo. Muli mga boss, kasama natin ang Presidente ng National Mother's Day and Father's Day Foundation of the Philippines Incorporated, Mr. Wilfredo Talag. Thank you, sir. Ang ulirang ina ng Angkan awardee, Miss Aurora Monteverde. Ang ulirang ina for Social, Civic, and Religious Sector awardee, Miss Sofia Macapagal. At ang ulirang ina for Business and Industry awardee, Miss Bienvenida Ting. Maraming salamat.